Dating Philippine National Police Chief, iginigiit ang kahalagahan ng batas sa hatol laban sa mga nagsagawa ng pagharang noon sa pagsisilbi ng warrant of arrest doon sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Ilang mga properties na natagpuan doon sa naturang compound ay posible umano na hindi lahat kay Quiboloy at walang ebidensya naman na tutukoy dito sa mga Duterte. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Isa Cotoner. Binigyan diin ni dating Philippine National Police Chief Retired General Nicolas Torre III ang naging desisyon ng korte sa kasong isinampa laban kay Eduardo Coda, leader ng mga nagprotesta mula sa Kingdom of Jesus Christ noong Agosto 26 taong 2024. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, iginiit ni Torre na ang hatol ay hindi dapat ituring na paghihiganti o dahilan upang ipagdiwang, kundi patunay niya ito ng kahalagahan ng pagpapatupad ng batas. Kung matatandaan kasi, si Coda ang isa sa mga nanguna sa pagharang sa isang pangunahing lansangan malapit dyan sa Davao International Airport na nagdulot ng matinding abala sa trapiko at nagpahinto sa daloy ng sasakyan sa loob ng halos 24 oras. Nangyari ito habang iginigiit ng mga nagpoprotesta na wala umano sa lugar si Pastor Apollo Quiboloy na kalaunay natagpuan kasama ang 5 niyang co-accused. Sa inalabas na hatol ng Quezon City Metropolitan Trial Court, naharap si Coda sa kasong illegal assembly at nahatulan ng 4 na buwang pagkakakulong. Nanindigan si Torre na ang anumang pagharang sa mga pangunahing kalsada ay unang nakakaapekto sa mga ordinaryong mamamayan, partikular sa mga araw-araw na naghahanap buhay. Anya, ang pagpapatupad ng batas ay hindi para mang-api, kundi upang protektahan ang kapakanan at kaligtasan ng publiko. Kinilala rin niya ang kahalagahan ng karapatang magpahayag, ngunit iginiit na hindi ito dapat magresulta sa paglabag sa kaayusan at pagdudulot ng abala sa mamamayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Sinuli natin ito, among others, mga 21 kung nakalimutan ko kung ilan talaga ang, hindi ko na matandaan kung ilan eksakto ang mga nahuli namin doon. Pero more than 20 ito sila. Pero itong si Corda kasi, isa sa mga leaders talaga. Kaya na-fast track ang kaso niya kasi kitang-kita ang kanyang naging papel dito. So, naglabas ng desisyon ang Quezon City Metropolitan Trial Court at siya ay kinatulang guilty sa kaso naming illegal assembly. Pero naman, kung tutuusin, pagaan nga lang. Pero yun nga, ang sa atin lang dito, pagaan lang. 4 na buwan lang naman ang kanyang sentensya. At ito naman ay probationable. Pwede nga siyang hindi makapasok sa kulungan or hindi makulong sa nangyaring to. Pero sa atin lang, gusto lang nating i-emphasize dito, kaya pinost ko yun, na hindi ito pagse-celebrate o hindi naman ito paghihiganti, kundi paalala lang na ang batas ay batas. Samantala, sa kaugnay na usapin, nilinaw ni Torre sa panayam ng Bombo Radio Philippines na bagaman naniniwala siyang hindi lahat na nakitang ari-arian sa Kingdom of Jesus Christ compound ay personal na pag-aari ni Quiboloy. Wala rin umano siyang nakitang ebidensyang direktang mag-uugnay sa mga ito sa pamilyang Duterte. Ayon kasi kay Trillanes, posibleng nagamit umano si Quiboloy bilang panangga sa mga questionabling transaksyon dahil mahirap umanong siya sa atin ng isang organisasyong panrelihiyon. Iginiit din ito na questionable umano ang lawak ng yaman ng Kingdom of Jesus Christ batay sa nakikitang laki ng organisasyon. Sinabi ni Torre na kung tunay na malawak ang suporta kay Quiboloy, dapat ay nakita ito sa bilang ng mga taga-suporta sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City sa isinagawang 16 na araw na operasyon ng pulisya para ipatupad ang warrant of arrest laban dito. Tinukoy rin niya na ang anibersaryo ng KOJC noong September 1 ng taong 2024 na dinaluhan ng ilang kilalang personalidad kabilang ang vice-presidente, ngunit tinatayang nasa 2,400 lamang umano ang dumalo. Dagdag ba niya, kung tunay na malawak ang impluwensya ni Quiboloy, dapat ay nagkaroon ng mas malalaking mobilization habang ipinapatupad ang warrant of arrest laban dito. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Quiboloy at may ibang may-ari ang
mga properties gaya ng aeroplano, helicopter at ang mga malalaking gusali na nandun sa loob ng KOJC. Ang sa akin lang, ang opinion ko lang ay naniniwala ako sa opinion niya na posibleng may ibang may-ari sapagkat hindi ka panipaniwala na ito ay mararaise ni Kibuloy gamit ang kanyang relihiyon. Kasi hindi naman talaga totoo na marami o milyon-milyon ang kanyang mga supporters sa buong mundo or kahit na sa Davao. Sagana sa akin wala po akong ebidensya na masasabi na ito ay kung sinong tunay na may-ari. Pero ang sa akin lang na nire-raise is that malaki ang probability na hindi talaga kay Kibuloy yan dahil hindi niya kayang erase ang mga property na yan kung ang pag-uusapan lamang ay ang kanyang relihiyon. Kung ang source ay ang mga donation, halimbawa kung ano pa mang fundraising activities ng relihiyon niya at ng kanilang mga members, sapagkat wala akong nakakita ng ganong karaming members na meron si Kibuloy. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotaner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.